Namaste. Ako si Dr. Vijay Kumar Suban, Senior Interventional Cardiologist sa Apollo Mind Hospitals, Chennai. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pangunahing pag-iwas sa mga atake sa puso batay sa imaging. Alam nating lahat na ang atake sa puso ay isang nakamamatay na sakit at gusto nating lahat na pigilan iyon na mangyari sa atin. Kaya tradisyonal na ginagawa namin ang pag-iwas na ito. Ibig sabihin, pagbibigay ng mga gamot para sa kolesterol at aspirin batay sa isang diskarte na tinatawag na risk factor-based na diskarte. Ginagamit namin ang aming edad, kasarian, diabetes mellitus, hypertension, paninigarilyo, labis na katabaan, kasaysayan ng pamilya, mga ganitong uri ng mga kadahilanan ng panganib para sa paglalaan ng aming paggamot para sa pag-iwas sa atake sa puso. Gayunpaman, nakakatagpo kami ng mga pasyente na may maraming kadahilanan ng panganib. Hindi sila nakakaranas ng atake sa puso sa kanilang buhay. Sa kabaligtaran, 1/3 ng mga pasyente na may ganap na normal na profile ng risk factor ay nauuwi pa rin sa pagkakaroon ng atake sa puso. At upang maiwasan ito at hindi makaligtaan ang mga nasa mataas na panganib na magkaroon ng atake sa puso, kasalukuyan nilang ipinakilala ang isang diskarte na tinatawag na imaging-based na diskarte sa pangunahing pag-iwas. Kaya tulad ng ginagawa natin para sa paggamot sa cancer, kung saan nakikita natin ang maagang cancer sa suso sa pamamagitan ng mammography o maagang colon cancer sa pamamagitan ng colonoscopy, nakikita natin ang maagang deposito ng kolesterol sa mga daluyan ng dugo ng utak, puso at peripheral arteries sa pamamagitan ng imaging. Gumagamit kami ng ultrasound imaging para imaging ang aming utak at peripheral na mga daluyan ng dugo at cardiac CT para sa pag-imaging sa aming mga daluyan ng dugo sa puso. Sa ganitong paraan, natutukoy namin ang mga maagang deposito ng kolesterol sa mga lugar na ito. At kung walang deposito, napakababa ng chance na magkaroon ka ng heart attack. Kung meron kang mga deposito, tataas ang iyong panganib sa dami ng mga deposito na meron ka. Kaya mas marami ang mga deposito, mas malaki ang panganib ng atake sa puso at magtatapos ka sa pag-inom ng maximum na pang-iwas ng mga gamot. Kaya sa pamamagitan ng paggamit ng diskarteng ito, ang pagkakataon ng labis na pagtrato sa isang taong nasa mababang panganib at hindi pagtrato sa isang taong nasa mataas na panganib ay maaaring ganap na maiiwasan. At ito ay dapat na ang paraan upang pumunta sa pagsusuri at paggamot ng pangunahing pag-iwas sa iyong mga atake sa puso.